Next week is the election in our country, the Philippines, and you have a chance. God is giving this opportunity to you in order to be a part of those that will shape our countries. And we're going to talk about that this evening. Amen. Praise God for another opportunity to share with every one of you from the living word of God. Welcome to the communities of St. Paul. Next week, magkakaroon ng local elections, and by this time, perhaps you have heard a lot already about the candidates, about people, opinion, and whom they are going to vote, perhaps with your friends, and why, etc. But have you thought, ano ba ang sinasabi ng Diyos? Sinasabi ba siya tungkol sa eleksyon? At ito ba ay iniwan na lang niya na ganun without Him sharing to us His intentions? I would tell you, He has a word for elections. And may the Lord help us and anoint us today in order that we may hear what He has got to say. I would request that you watch this until the end. At kung ari lang, i-share nyo ito to as many as you can, to your friends, to your family, and let them also share this. At ipanalangin natin na ito ay makatulong. Sa katapusan ng ating session ng Bible study natin, tayo ay mananalangin para sa eleksyon together. But I will share with you some thoughts from the scriptures. Now, ang pagboto sa susunod na eleksyon sa isang linggo, imagine ninyo ito. Imagine ang buong Pilipinas ay umiinom sa iisa lamang na body of water. Imagine lang. Lahat, pati ikaw, ang iyong mga anak, at ang iyong pamilya, iyong mahal sa buhay, umiinom doon. At yung body of water na yun ay magiging inuman din ng iyong mga magiging apo at kaapu-apuhan mo. Such that kung ano ang gagawin mo sa susunod na eleksyon, ay para kang nagtatapon doon sa body of water na iyon ng isang bagay na masustansya at ikabubuti ng mga umiinom at iinom pa, or sa ikasasama. Are you getting the point? That's how important your vote is. Tapos sabihin mo, Bishop, napakaliit lang naman ng aking boto at saka ganito. No, hindi. If there will be enough of us, of inclining ourselves with the principles of God, then we will be closer to what God says, a peaceful and quiet life. Dahil maigsi lamang itong ating session, hindi ko maidetalye, but on the generalities, maski na ang nakagawian na natin. Marami na tayong eleksyon na nakapag-participate. And I'll try to talk on the most common things. But first, from Proverbs 29 verse 2. Proverbs 29 and verse 2. Huwag niyong kalimutan yung illustration, okay? Ang gagawin mo pagboto
ay pagdagdag doon sa iniinuman pangkasalukuyan ngayon at iinuman pa ng mga tao, mga mahal mo sa buhay, pati na ikaw sa ngayon at sa kinabukasan. Verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. Pagka daw ang mga matuwid ang nasa otoridad, nagdiriwang ang tao. Bakit? Masaya ang buhay, peaceful, quiet, tranquil life. Yan yung sinasabi ni San Pablo sa 1 Timothy chapter 2, that we may live a peaceful and tranquil life in all godliness and dignity. Ito yung second half ng verse. But when a wicked man rules, the people groan or sigh. Naghihirap, dumaraing, people suffer when the wicked man rules. Verse 2, ulitin natin, kapag ka daw ang namumuno ay matuwid, ang mga tao ay masaya at pinagpala. Magko-contribute ba tayo para ang mahalal ay magdudulot o magdadala, maglilid sa atin na eventually we will have joy and peace, or we will have suffering or groaning from the people, including you, including your loved ones, including those that are still going to be born. Because everything that they do right now will have an effect in the future. And your vote will also have an important effect on the destiny of our country. Amen. Ganyan yaan kahalaga. Romans 13, verse 1 until verse 7. Romans 13, verse 1 until verse 7. Let every soul, lahat ng kaluluwa, lahat ng tao, be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is God's minister to you for good, but if you do evil, be afraid. For he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, the avenger to execute wrath on him who practices evil. Let's stop there for a while. So, yung palang mga ministro, hindi ng religion, okay, this is talking about government authorities, ay magiging kasangkapan o ministro ng Diyos sa iyong ikabubuti. Yun ang kanilang mandato galing sa Diyos. And they can be also instrument for evil to those who do evil. Hindi makakabuti doon sa mga hindi gumagawa ng mabuti. Verse 5. Therefore you must be subject not only because of wrath, but also for conscience sake. So hindi lamang para matakot tayo. Ako pala ipaparusahan o pakakasama pala sa akin yun, kaya hindi ko gagawin. So, yun ang isa. Ngunit ang sinasabi rin sa San Pablo, but also for conscience sake. Para matahimik ang ating konsensya. Amen. Amen.
For because this you also pay taxes, for they are God's ministers, attending continually to this very thing. Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. So, ang pagboto ay isang karapatang ibinigay sa atin ng Diyos. Kung pag-uusapan natin ngayon ang stewardship, na dahil ang lahat ng sa atin ay one day sasagutin natin kung paano natin ito ginamit. Kinonsulta ba natin ang Diyos? Inalam ba natin ang kanyang nais? Ang Diyos ay may kalooban sa bawat bagay. Amen. Meron siyang kalooban na yan. At maging ang pagboto ay ito ay pagkilala ng good stewardship, pagiging dakila at tapat na maninilbihan sa Panginoon. Ang paggamit nito sa wastong paraan. So, kung sabihin mo, Bishop, hindi ko naman sila mga kilala. Ang nakikita ko lamang sa kanila ay ang sinasabi ng mga vloggers o sinasabi, marahil ganun. Dahil sa pagpili sa kanila ay unay kailangan mo na malaman anong kanilang mga plataforma. Kung sila ay mayroong track record na tumulong sa kapwa. So, itong mga bagay na ito, ngunit mayroong mga pagkakataon na marahil sa local election mararamdaman ninyo yan. Pero kung sakali man ay hindi pa rin natin alam ang kanilang mga nasa puso. Hindi rin natin alam. Ngayon, ang papasok naman dyan ay ang sinasabi dito sa James chapter 1. James chapter 1 and verse 5. If any of you lacks wisdom, hindi natin alam ang gagawin, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. So, bigyan mo ng panahon, ng tiempo. Pray, and then tumahimik ka. At pakinggan mo at mangungusap sa iyo ang banal na espiritu at i-impress niya sa iyo ang marahil na gusto niyang iboto mo. Mas alam niya, di ba, kaysa sa atin. Of course, kung siya'y kilala mo na, tiyari na ang iyong desisyon, well, it's now going to be all up to you. But here, we're just sharing, from the scriptures. Now, ito naman, isa pa, Micah chapter 6. Ito'y makatulong sana sa iyong pagpili. Micah chapter 6, verse 8. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ano ba ang hinihintay ng Diyos para sa bawat nilalang? Ito ay bawat isa, sa iyo, sa akin, kahit kanino. Ngayon, kung ito'y hinihintay niya at inaasahan niya sa bawat nilalang, inaasahan din niya ito, lalo na doon sa mga public servants. Ano yun? To do justly, para ikaw ay maging just, wasto, matuwid. To love mercy, yun, maawain, and to walk humbly with your God. Lumakad ng may pagpapakumbaba sa Diyos. I don't know, I have not heard or even a lot of candidates. I have never heard. Now, hindi ko ito tinatawaran ng kanilang pananampalataya. Hindi natin alam yun. Marahil alam mo. Marahil ikaw ay alam mo. Pero
hindi natin alam dito kung sino ba ang tunay na lumalakad ng may kababaang loob sa Diyos. Only God knows who they are. That's why we ask God, Lord, show me. Remember, ang inilalagay mo doon sa tubig, either good or bad, ikaw rin ang iinom at ang iyong mga mahal sa buhay. Now, naintindihan ko, uso sa atin ang vote buying. Naintindihan ko yun. Now, tingnan mo ito. Hindi ko kilala kung sino ang nag-a-apply nito sa maraming paraan. Maraming paraan. Ibang sabi sa dyaryo, sophisticated na raw ang tipo ng vote buying or influencing the votes. Hindi natin ito malalaman. Ngunit, tingnan mo ito. If a candidate, I'm not telling only about giving money outright. Hindi na yata ginagawa. I don't know. I don't know. I've not gone around. May sinasabi sa dyaryo na may mga ibang kapamaraanan. Pero ganito, kung gagamitin ito ng isang kandidato, he or she will not be honest, eleksyon pa lang. So, what makes you think that he or she will be honest pagka siya ay umupo na? Again, hindi ko sinasabing kung sino ang kandidatong ganito o ganyan. Hindi ko alam yun. But, marahil ikaw, mas alam mo ito. Isa pang bagay, ganito. So, sayang naman yung ibibigay nilang pera sa akin. Ganito. Mabubuhay ka kaya dumating yung pera na yan kay hindi. Correct? Buhay ka hanggang ngayon. Hanggang ngayon buhay ka. So, hindi ito makakabawas o makakapagyaman sa iyo. Hindi ka paghihirapin ito kung ito hindi mo tanggapin. Hindi mo ito ikayayaman kung ito'y tanggapin mo dahil nabubuhay ka maski wala ito. At kung ang ating iisipin ay ang ibig sabihin ng ating mga pipiliin, ng ating mga choices ay napakaliit na pagkukumpara. Hindi ganun ang presyo nung halaga ng ating gagawin. Na kung saan tayo ay magiging bahagi ng the people that will nahuhubog sa ating destino, sa ating destiny. Saan ba papunta ang ating mga syudad, ang ating mga probinsya, ang buong Pilipinas? At ito ay nakadepende sa boto ng mga botante. Amen. Amen. Kaya ganito kahalaga ito. So, vote without bias, vote without greed. If another platform, yun nga, ay tignan mo yun, and sinabi dito kanino sa Micah chapter 6 verse 8, ito ang hinihintay ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa kandidato. Ano? Na ito ay to be just, matuwid, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, it will pay off kung kilala mo na siya sa mahabang panahon. Masasabi mo yan. So, advantage mo yan dahil kilala mo yung iboboto mo. Kung hindi naman, ay pagdating sa mga bagay na ito, ay ipanalangin mo din sa Panginoon. Panginoon, sino ba ang nais mo? At alam niyo, pagkatapos nitong butuhan na ito, may isi-share ako ulit sa isang linggo na pagkatapos na butuhan. And I invite you to also watch there next week. So, ulitin ko, sana'y ibahagi mo ito to as many as you can para magkaroon din sila ng exhortation ko dahil sa susunod nating eleksyon.
At ito isang aking pakiusap din. Patuloy kang manalangin. Mula ngayon, hindi mahaba. Hindi mahabang panalangin. Alam niya, anak, ang discovery ko, hindi kailangan mahaba ang panalangin. Pero, kailangan mas maganda kung madalas. Ayun, madalas. Hindi lamang araw-araw, maraming beses sa isang araw, as often as you can. Maski anong ginagawa mo, pwede mong gawin yun. Kaya mo nga mag-social media, di ba? Kaya mong magbukas ng cellphone ilang beses isang araw. So, manalangin ka ng simple lamang, Panginoon, naway hindi magkadayaan. As simple as that. Panginoon, sana'y manalo ang kandidatong alam mo ang puso. O Panginoon, sana ay magkaroon ng kapayapaan at maging orderly. Kung yun ang choice ng tao, so be it. Yun nga, wala tayong ini-endorso, hindi naman natin kilala ang mga kandidato, pero alam ng Panginoon yan. Ang sinasabi natin ngayon ay ang sinasabi ng Biblia. So, ang pakiusap ko ay mula ngayon, narinig mo ito, at sabihin mo rin doon sa pagpapasahan mo, pagsishare mo ng video na ito, na patuloy manalangin para sa mga simpleng panalangin na ito. Ngayon nga, magkaroon ng kapayapaan. But ang key, hindi mahabang panalangin. Kung gusto mong magrosaryo, okay din yun. Pero hindi ko sinasabing lahat ay magrosaryo para dito. Hindi man kailangan ganun kahaba. Okay yun if you would like to do that. Pero what I would request is that you pray several times a day often. Habang naaalala mo, pagkagising mo, bago ka matulog, at throughout the day, ang ipanalangin mo ay ang kalooban ng Diyos ang mangyari. Magkaroon ng kapayapaan. Yung mga simpleng panalangin na yun, dalasan lamang natin. That's the key. Not long prayers, but often. Okay? Okay. Now, ulitin ko, bago tayo manalangin, ay our vote is a divine trust. Ito ay pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. And good stewardship. Now, marahil hindi ito naririnig pa, pero meron akong narinig. Ang sabi niya ron sa kaibigan niya, sabi niya, ikaw nga lang ang bumoto para sa akin. Kung ano gusto mo, yun na rin. Well, siguro kung maririnig niya ito, ay hindi ganun ang kanyang sasabihin. No? Dahil ang bawat isa ay binibigyan ng napakalaking tiwala ng Diyos para magkaroon siya ng bahagi kung saan papunta o dadalhin ang isang baryo, ang isang siyudad, ang isang probinsya, ang isang bansa. Again, as I have shared, we'll talk about this, more of this also pag may mga nakaupo na. And what is your part? Dahil hindi dito natatapos ang inaasahan natin ng Diyos at ang pagpapala nating tinanggap mula sa Diyos, hindi natatapos sa eleksyon patuloy. But we're going to talk about that next week. Okay. So, ang panalangin, sinare ko na sa atin kung ano ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang scriptures na maaari nating gawing basihan at makatulong sa ating pagpili. Again, marahil ang karamihan sa atin ay hindi talaga masusuri ang puso ng bawat isang kandidato. Manalangin na lamang tayo ng karunungan, ng wisdom. Lord, tulungan mo ko para dito at ayon sa iyong alam at the best way ay gawin mo yun. At ganito, whenever you do your best, you leave it to God. What you can do, you do. What you cannot do, trust that God will do it. God will be the one to do it. Amen. Amen. So I thank you kung sana'y nakapag-stay ka hanggang sa ngayon at
Yun nga, please share this video at patuloy tayong manalangin. Hindi naman ito pang mahabaan na mula 1 linggo lamang. I think May 12 ang eleksyon. Less than a week. Then pray for it several times this day, every day. Tumawag ka ng ka-prayer cell mo, yung kasama mo, ka-agreement mo, maski dalawa lamang kayo, mag-pray kayo in agreement. Lord, magkaroon ng peace. Lord, na ang iyong ang kandidatong nais mo ang manalo. Marahil hindi natin nais yun, ipagpasa Diyos na rin natin. Now, kung yarin ang iyong isip, ay it's all up to you. But yun nga, napakahalaga ng karapatan at pagtitiwala na binibigay sa atin ng Diyos sa isang eleksyon. And now, we are ready to pray. Amen. English itong gagawin kong panalangin. I would just ask you to release your agreement. Okay? Let's pray. The Lord be with you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, to whom we must account for all our powers and privileges, guide the people of the Philippines in the election of officials, local officials, and senators, that by faithful administration of wise laws, the rights of all may be protected, and our nation be enabled to fulfill your purposes through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. And amen. Amen. So that's my suggestion and my reflection to everyone. Patuloy tayong manalangin sa araw-araw. As many as you can. Hanggat dumating ang araw ng eleksyon. And then, isang pakiusap ko lang, pakishare nyo itong video nito to as many as you can. Marahil para doon sa hindi miyembro o hindi pa natin follower ng ating Communities of St. Paul. Meron tayong Facebook page, ang pangalan Communities of St. Paul. Meron tayong ngayon ay 6,000 following na. And even if they are not followers, then share this video to them. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Ghost be with us all now and forevermore. Amen. Amen. And amen. See you next week.